Tuwan-tuwa ang puso ko na makita kong dalawa ang guhit ng pregnancy test. Kaya pinaalam ko agad sa kanya ang resulta pero ang sabi niya ay nakakahiya daw sa side ng kanyang asawa. Itago na lang natin siya sa pangalang Budang at Dudong naman ang itawag natin sa tatay ng kanyang anak. 19 na taon ang agwat ng edad nilang dalawa ni Dudong pero pareho lang sila ng barangay na tinitirhan at ilang hakbang lang ang pagitan ng kanilang bahay. Nabalo si Dudong noong siya ay 38 years old pa lang at meron din silang dalawang anak. Matagal niya ng kaibigan si Dudong at ang asawa ni Dudong kaya parang halos kakilala niya na sila. Taong 2021 nang pumanaw ang asawa ni Dudong at gumawa siya ng panibagong account sa Facebook dahil nakalimutan niya na ang password noong luma. At noong taon din na yon ay nag-friend request sa kanya si Dudong gamit ang bago niyang account kaya tinanggap naman ni Budang. Nagsimula na silang mag-message sa isa't isa at nagkabiruan kaya ang tawag niya kay Dudong ay kuya. Mabilis lang sila nagkagaanan ng loob dahil kilala naman na nila ang isa't isa kaya halos araw-araw sila at gabing magka-chat simula nung unang araw. At noong mga panahon na to si Budang ay first year college student at online class sila nung panahon na yon. Lumipas lang ang mga araw na parang hinahanap-hanap nila ang bawat isa dahil masaya silang nakakapag-usap at puro tawanan at biruan. Sobrang bilis lang ng pangyayari dahil makalipas lang ang 2 buwan ng pumanaw ang dating asawa ni Dudong ay naganap na ang kanilang first kiss. Kaya lumipas pa ang ilang buwan na nagpatuloy ang kanilang pagchat-chat at ang pagkikita nila ng palihim. Mahigit 1 linggo ng delay si Budang kaya naisipan niyang gumamit ng pregnancy test at nakita niyang positibo ang resulta. Tuwan-tuwa ang puso ni Budang nang malaman niyang buntis siya pero nakaramdam din siya ng takot kaya pinaalam niya agad kay Dudong. Dahil ang tanging naisagot lang sa kanya ni Dudong ay nakakahiya daw sa side ng kanyang asawa. Mahal na mahal niya si Dudong pero ang nararamdaman ni Budang ay hindi siya ganong kamahal ni Dudong. Dahil parang hindi pa talaga nakaka-move on si Dudong sa pagpanaw ng kanyang asawa. Kaya sobrang sakit para kay Budang na sinabi ni Dudong na nakakahiya ang naging bunga ng kanilang ginawa. Kaya binalak ni Budang na ipalaglag ang kanyang pinagbubuntis at sa sobrang takot niya ay humingi siya ng tulong sa kanyang pinsan. Inutusan niya ang kanyang pinsan na ibili siya ng gamot para mawala ang kanyang batang dinadala pero sobrang naawa siya sa kanyang anak dahil wala naman siyang kasalanan. Ilang gabi rin pinag-isipan ni Budang ang bagay na yon pero pasalamat pa rin siya sa Diyos dahil hindi niya natuloy dahil agad naman nalaman yun ng kanyang mga magulang. Pero kahit na ganon ay hindi pa rin naging madali ang kanyang pinagdaanan dahil ginulpi muna siya ng kanyang tatay. Halos hindi makagalaw si Budang sa sakit ng kanyang katawan dahil galit na galit sa kanya ang kanyang tatay. Lumipas lang ang 2 buwan ng kanyang pagbubuntis ay nagsama na sila ni Dudong sa iisang bubong. Pero sa tuwing umaalis si Dudong para magtrabaho ay umuwi sa kanilang bahay ang kanyang nanay para samahan siya. Nanay niya na rin na nakakasama ni Budang sa tuwing siya ay magpapa-check up lalo na nung malapit na siyang manganak. Hanggang sa lumipas ang 3 linggo na nasa trabaho si Dudong kasama ang tatay ni Budang dahil magkasama sila sa trabaho. Hindi nila alam na nanganak na si Budang kaya paggising ni Dudong ay tinawagan niya para iharap sa kanya ang kanyang cellphone at parehas na lang silang naiyak dahil sa sobrang saya na maganda ang kanilang anak. Hindi rin naging madali ang naging buhay nila simula na lumabas ang kanilang anak dahil madalas silang kapos at minsan ay saktuhan lang. Kaya buong akala ko na paglabas ng anak namin ay doon na kami magiging masaya pero hindi po pala ganun ang mangyayari. Dahil nakikipaghiwalay na po siya sa akin ng dahil lang sa problema na dapat sinusolusyonan o pinag-uusapan. Napakahirap po ng kalagayan ko ngayon kaya sana po ay matulungan niyo ko. Hanggang dito na lang Ate Charis. Meron din akong kakilala na nabalo siya pagkatapos nun ay kung kani-kanino na lang siya nakikipag-usap at nakikipag-chat. Pero dahil concerned kami sa kanya ay kinausap namin siya na hindi tama na ganun yung ginagawa niya pero ang sagot niya sa amin ay sa tuwing nakikipag-usap siya sa iba pakiramdam niya nakakausap niya yung kanyang asawa. Baka ganun talaga kapag hindi ka pa tuluyang nakaka-move on sa minamahal mong asawa parang hinahanap mo siya sa pamamagitan ng iba. Possible naman talaga na hindi pa nakaka-move on si Dudong kaya parang na-disappoint siya nung nabuntis ka. Kaya kung talagang mahal mo si Dudong palayain mo muna siya pero sa kabila nun ay tulungan mo pa rin siya sa mga pinagdadaanan niya. Dahil kung nakikipaghiwalay siya sa'yo nang dahil lang sa simpleng problema baka tinatakasan ka lang niya. Para sa akin kasi pabayaan mo muna siyang maka-move on sa pagkawala ng asawa niya. Pero dapat suportahan niya pa rin yung anak niyong dalawa.